Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Nung nakaraan po nating pag-aaral, nung ako ang nangaral, ay napag ating tinalakay kung paano nagsabwatan ang mag-inang Rebecca at Jacob upang kanilang makuha ang basbas na dapat sana ay inihahanda ni Isaac para sa kanyang anak na panganay na si Iso. At doon papatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Genesis. At ngayon naman ay nandun na po tayo sa chapter 27, verse 41 po ang ating babasahin hanggang 44. At ang ating pong mga talata na tatalakayin sa pangkalahatan ay aabot po ng chapter 30. Of course, hindi po natin ito babasahin lahat. At ito ay isa-summarize ko sa inyo. Pero napakaganda po nitong ating pag-uusapan ngayong muli. At narito po, basahin po natin muna yung verse 41 ng chapter 27 to 44. Basahin ko po muna siya sa Tagalog. Sabi po rito, dahil nga doon sa ginawa nilang panloloko kay Isaac, upang makuha yung basbas ni Iso, ganito po ang nangyari. Kaya't kinapuutan ni Iso si Jacob dahil sa basbas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Iso sa sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa ng aking ama. Pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Ngunit ang mga salita ni Iso na kanyang panganay ay naibalita kay Rebecca, kaya siya'y nagsugo at ipinatawag si Jacob na kanyang bunso at sinabi sa kanya, inaaliw ng iyong kapatid na si Iso ang kanyang sarili sa pagpaplanong ikaw ay patayin. Ngayon, anak ko, sundin mo ang aking tinig. Bumangon ka at tumakas patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. Tumigil ka sa kanya ng ilang araw hanggang mapawi ang galit ng iyong kapatid. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na mapapala at dakila, banal at puspos ng biyaya. Kami po ay muling lumalapit, humihingi ng gabay. Mangusap ka, Panginoon, sa amin at bigyan mo po kami ng pangunawa sa iyong salita. At puspos po, Panginoon, ang aking pananalig na ikaw ang magliligtas doon sa wala pa sa iyo. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ganito po yung pangkalahatang aral o tema na gusto kong makita natin dito sa pagtalakay natin ng bahaging ito ng salita ng Panginoon. God is with us, and He will protect us, and will not leave us until He has done all that He has promised. Ang Diyos ay lagi nating kasama, at tayo ay palaging Kanyang iingatan, at hindi niya iiwanan hanggat hindi niya naisa sa katuparan ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Kung doon sa huli nating pag-aaral, sabi natin, Esau is rejected by God. This time we will talk about Jacob being chosen by God. At nakita natin kung paano nagalit si Iso doon sa ating binasa dahil hindi lamang na-swindle siya ng kanyang kapatid na si Jacob doon sa kanyang birthright, nakuha pa niya yung kanyang basbas na dapat sana ay sa kanya. At doon sa ating pag-aaral patungkol sa kanya, nung nakaraan, nakita din natin na itong si Iso, bagamat siya ay hindi pinili ng Panginoon, siya ay responsable din sa nangyari sa kanya. Dahil unang-una, bagamat sinwindle siya, kusa niyang ipinagpalit
yung kanyang birthright. He could have chosen not to, pero dahil nga wala siyang pagpapahalaga. At nakita din natin kung paano siya nag-asawa ng mga kababaihan doon sa Kanaan. Na alam na unang-una ay ito ay hindi nararapat dahil doon ay he essentially disqualified himself as the next progenitor of the seed of the woman. Doon sa ginawa niya. Pero, pwede rin nating sabihin, itong si Esau ay naging biktima. Kasi parang, unang-una, hindi na siya pinili ng Diyos, tapos niloko pa siya. Hindi ba? Samantalang itong si Jacob, shrewd na, mandaraya, it seems like everything is going well with him. Hindi ba? Ganun ba talaga? Parang, nasa mang Panginoon doon sa mga nangyayari. Pero ngayon, makikita natin, everything will catch up with Jacob. Which leads me sa magiging una nating punto. By grace of God, He has chosen Jacob. But His justice does not spare him from the consequences of his sin. Sa biyaya, pinili ng Diyos si Jacob. Ganun pa man, dahil sa katarungan ng Diyos, siya ay hindi nalibre sa kasamaan na bunga ng kanyang mga kasalanan. Gandang ano niyan, ano? At dahil nga doon ay kailangan unang-una nakita natin dahil sa nagalit sa kanya yung kanyang kuya at siya ay pinagbabantaang patayin, ay kailangan kausapin ng kanyang ina. Ito sa chapter 28 verse 1 na to, ang kanyang ama upang siya ay papuntahin doon sa Paran, doon sa Haran, sa Padan Aram, na kung saan nakatira yung kanyang kapatid na si Laban. At ang ginamit niyang dahilan ay para itong si Jacob ay doon kumuha ng mapapangasawa doon sa mga anak ng kanyang kapatid na si Laban. So, yun ang ginamit na excuse. Pero ang katotohanan, alam niya na kailangang umalis yung kanyang bunsong anak sapagkat pag hindi siya umalis, ay maaari nga itong mapatay ng kanyang kapatid na si Esau. Pero dito makikita natin doon sa nung pinatawag ni Isaac si Jacob at siya ay binigyan ng kanyang basbas o yung kanyang burial blessing, makikita natin doon sa kanyang basbas, finally, na nire-recognize na ni Isaac na si Jacob na nga ang pinili ng Diyos na magiging tagapagmana ng biyayang pangako sa kanila ni Abraham. Di ba? Alam nyo, doon verse 3 ng chapter 28, sabi niya kay Jacob, may El Shaddai. Sa translation ng itong ginagamit ko pala ay Tanakh, Hebrew Bible English translation. May El Shaddai bless you. May God Almighty bless you and make you fertile and numerous so that you become an assembly of peoples. May He grant the blessing of Abraham to you and your offspring that you may possess the land where you are sojourning, which God assigned to Abraham. Yung El Shaddai dan ay the first time that it was used ay nung kinonfirm ng ating Panginoon ang kanyang covenant kay Abraham doon sa chapter 17 verse 1. At makita nyo doon sa blessing ni Isaac, farewell blessing ni Isaac kay Jacob, ay nandun na yung recognition. At binabasbas na niya yung pangako sa kanya at sa kanyang ama
na si Abraham. So, itong si Jacob, he went out to go to Haran. And to make the long story short, he was in the right place at the right time by the providence of God. Sapagkat doon sa, pagpunta niya doon sa, medyo may nalitawan ako, no? Bago siya pumunta doon sa Haran, may dinaanan pala siya muna, na dumaan siya doon sa Bethel. He stopped in a place, inabot siya ng gabi, at ito yung lugar na Bethel na kung saan siya ay nanaginip at doon siya ay kinausap ng Diyos. Dito sa lugar na ito, sabi ay kumuha siya ng isang bato na naging unan at siya'y nakatulog at siya ay nanaginip. He had a dream, a stairway was set on the ground and it stopped, reached on the sky, and the angel of God were going up and down. And the Lord were standing beside him, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. The ground on which you are lying, I will assign to you and to your offspring. Your descendants shall be the dust of the earth, and you shall spread out to the west and to the east, and to the north and to the south, and all the families of the earth shall bless themselves by you and your descendants and your descendant. Remember, ito po yung pinakano natin, tema natin. Sabi ng Panginoon sa kanya, remember, I am with you. I will protect you wherever you go and will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Ito yung unang pagkakataon na kinausap ng ating Panginoon si Jacob. And if there's any doubt na siya na nga ang pinili ng Diyos, this time, this incident, erased that. Siya talaga ang pinili ng Diyos. At nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Siya ang Panginoon ni Jacob at ng iyong anak mang si Isaac. At ang ipinangako sa kanya ay katulad ng ipinangako kay Abraham at kay Isaac. Pero nakita nyo rito, no? God Himself took the initiative. Jacob was not looking for God. He just happened to stop by in the place, and it's nighttime, so he need to stop and rest. And yet, tinawag siya ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Ganon tayo kung tawagin ng ating Panginoon. Who called? It's God the Father that called him and make it Himself known to him. And Jacob clearly recognized na siya ay kinausap ng Diyos. Pero yung sagot niya, kung titingnan mo, parang makikita mo na wala pa rin yung pananampalataya. Sabi niya, if God's remained with me, if He protects me, nakipag-bargain pa. And ipinapakita na bagamat no mga oras na yon ay tinawag na siya ng Diyos, ay hindi pa rin niya nakikita at wala pa rin yung kanyang humility to recognize how undeserving he was doon sa wonderful promise. Diba? Nung niloko niyang tatay niya, he even used the name of the Lord in vain. Sabi sa kanya ni Isaac, paano mo nakita kaagad yung usa? Anong sabi niya?
because your God, because the Lord your God granted me success. Di ba ganun ang sabi niya? And this is Jacob, the chosen by God. But let's see what happened to him. When he finally arrived in Haran, by God's providence, he was in the right place at the right time. Sapagkat doon sa pwesto niya, habang naghihintay siya doon sa well, dumating si Rebecca na kanyang na anak ni Laban. And that's how they met. At simula doon, ay doon na siya tumira doon sa kanyang uncle. And after a month, ay tinanong siya ng kanyang uncle, paano, it's not fair na ikaw ay magsilbi sa akin dahil ikaw ay kinsman nang walang bayad. So, tinanong siya ng kanyang uncle na si Laban, anong ibabayad ko sa iyo? At here, apparently, he remembered yung bilin sa kanya ng kanyang nanay at ang sinabi niya, magsisilbi siya ng 7 taon para kay Rachel. Pero yung 7 taon, sabi dun they seems to him but a few days because of his love for Rachel. So nang nakatapos yung 7 taon, nagkaroon ng kasalan, handaan, pero nung gabi, ipinalit ng kanyang biyanan yung panganay na babae na si Leah na malabo ang mata kay Rachel. So for the first time, etong si Jacob is a victim ng deception. Ngayon, he is the recipient nung kanyang pagiging manloloko. Siya ngayon ang niloko. And now he has to serve another 7 years kung gusto niyang mapangasawa si Rachel. And because he loved Rachel, he served for another 7 years. He did not plan, but he ended up with 2 wives. And that means headache. Alam mo, sa Leviticus sabi niya, do not marry a woman as a rival to her sister. And there's a reason for that. You just can imagine the kind of rivalry na mangyayari doon sa kanyang sambahayanan. You think having 2 wives is a blessing? It's a miserable married life. Pero sabi ng iba, bakit gano'n? Pinayagan sila ng Panginoon. Na 2 yung asawa niya. Later on nga, magkakaroon pa ng 2. Magiging 4 sila. Bakit pinayagan ng Panginoon? Ano ba ng Panginoon yun? Ano ba sabi ng Panginoon? Di ba? The marriage is between a man and a woman. Ano pa sabi ng Panginoon? He who find a wife, hindi wives ha, find a favor from God. So, hindi ibig sabihin ito, sinasanction o ina-approve ng Panginoon yung nangyari. Ngayon nababasa natin siya dahil ito ang nangyari. Remember what I told you whenever we read the Old Testament? It's not teaching you morality. It's teaching us what happened on how the Lord implemented His redemption plan. So hindi ina-approve ng Panginoon yan. Kasi may mamaliwanag na mga salita siya na nagsasabi, unang-una doon sa Genesis, marriage is between a man and a woman. And the favor of having a wife is a wife, hindi wives. So
So tingnan natin ang nangyari. Dahil dalaw yung asawa niya, yung panganay, si Leah, sabi na doon sa talata, because she is unloved, God opened her womb, and Rachel was barren. At kapag in the first 4 years, nagkaanak si Leah ng 4 na lalaki. Sino-sino sila? Si Reuben, si Simeon, si Levi, at ang pang-4, kailangan nating matandaan, si Judah. Diba? So, ang sabi ni Rachel, give me your children or I shall die. You just can imagine. Yung gulo doon kasi magkakasama sila no? Yung palaging gera doon sa bahay na. What kind of, it's not a blissful married life for Jacob. And there's nothing he can do about Rachel kung hindi siya manganak. So anong ginawa? Kasi ayaw patalo. Ibinigay yung kanyang maidservant na si Bilhah upang magbuntis at manganak para sa kanya. And it works. Bilhah bore Jacob, Dan, and Naphtali. Or Naphtali. Pero siyempre, hindi magpapatalo si Leah. Kasi tumigil na siya sa panganganak eh. Sabi niya, eto rin yung aking maidservant, si Silpa. At binigay niya ring concubine kay Jacob. At then Silpa born Jacob, Gad, and Asher. Now suddenly, Jacob has 4 wives. Gaano kahirap mag-manage nung kanyang household? There is active competition. Hindi blessing yon. As part of the punishment or consequence. Just imagine that. And to top of that, yung kanyang biyanan ay pareho niya rin na shrewd. O sabi natin, biktima si Esau. Si Esau nasaan ng mga panahon na to? Prinsipe siya. Doon sa piling ng kanyang tatay. He's the favorite son of his father. Diba? He's enjoying love. Kaya nga siya nangangaaso lang. He always just go hunting. He doesn't have to worry about anything because his dad has a lot of helper. Jacob is working his butt off. Later on, manganganak si Leah uli ng 2 lalaki. Ito ay si Issachar and Zebulun. And then, finally, there will be peace. Dahil magkukonceive si Rachel. God remembered her. Sabi doon sa Rachel, and heeded her prayer and opened her womb, and she conceived and bore a son and said, God has taken away my disgrace. So she named him Joseph. And the birth of Joseph, nung pinanganak si Joseph, ay nagkaroon ng truce. Nagkaroon ng peace. Medyo nagkaroon ng kasunduan. Kasi medyo nawala na yung inggitan. And now, he has to worry,
yung kanyang provision para sa kanyang pamilya. Itong 12 anak ni Jacob, nangyari ito within the 7 years. Just imagine that. Naka-12 siya within the 7 years. 7 years siyang nagsilbi para kay Rachel. She ended up having Leah first, and then Leah, but he has to serve another 7 years. And within that 7 years, 12 ang kanyang naging anak. Binasa ko yung mga pangalan nila sapagkat ito yung magiging 12 tribes of Israel. Itong 12 ito. Pero, tingnan natin anong nangyari kay Jacob? Di ba, he swindled his brother Esau para makuha yung kanyang birthright na double portion. And he connived with his mother to steal yung future blessing. And yet here he is, yung buhay niya ay punos-punos ng hirap. At hindi lamang yun. Halimbawa si Rebecca. Yung nanay niya na independent-minded. Hindi submissive doon sa kanyang asawa. Ano nangyari sa kanya? Napansin niyo ba? Kung babasahin niyo yung istorya, nawala na yung pangalan niya after this. Nothing is mentioned about her. What happened to her after this? Yung plano niya, sabi niya, ilang araw ka lang doon sa uncle mo para magpalamig. But she will die not seeing her favorite son anymore. Kasi ilang taon titira doon si Jacob? 20 years. Nothing is mentioned about her anymore. How about si Isaac? Diba, when he blessed Jacob, he was 145. And he was already blind. Kaya nga naloko siya, di ba? And yet mababasa mo, siya ay mabubuhay pa ng 185. So for 40 years, Isaac, who knew very well, because he's a prophet of God, who knew very well na pinili ng Panginoon ay si Jacob, and he tried to serve the will of God by blessing Esau. He lived another 40 years in darkness. Nakita nyo? At si Esau na sabi natin na kawawa, nakuha ba ni Jacob yung kanyang double portion? Hindi. Because when Jacob came back, Isaac was still alive. And by that time, Esau was already raised enough wealth for himself. Easy. Kasi katabi niya yung tatay niya. Do you see this? Do you see the justice of our God? He might have chosen you and me, but He will not spare us from the consequences of our sins. Esau, on the other hand, is rejected. But he lived a prosperous life. He had the easy life.
he's not a suffering victim. His life, at least on earth, was to the standard ng tao ay maganda. But we know what happened to him. Diba? Because he rejected God. Mapupunta siya sa kapahamakan. Pero kung titingnan natin, yung justice ng Panginoon dito, gusto kong makita natin ng bawat isa sa atin ang ating banal na Diyos na sumuranong pumili sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay Diyos na makatarungan. At hindi niya tayo ililibre. Save na ako! We will suffer the consequences of our sins. Because He demands holiness. And that holiness is given to us through Christ. Pero, lest I discourage you, sabi dun sa yung ating magiging pangalawang point, the consequences, yes, we will suffer consequences of our sins, but it doesn't mean that will hinder God from fulfilling His promise to us. Ang masasamang bunga ng kasalanan ay hindi magiging hadlang sa ating Diyos upang tayo ay pagpalain. At makikita natin ngayon yan dito kay Jacob. Sapagkat pagkatapos noon ng 14 na taon na pagsisilbi sa kanyang biyanan, ay nagsabi na siya na siya'y uuwi. At nagkaroon sila, at sabi sa kanya hindi siya pinayagan ng kanyang biyanan, sapagkat ang sabi ng kanyang biyanan, according to him, God has blessed him in Jacob's account. For the little that he had have grown into much ever since na si Jacob ang nag-alaga ng kanyang ng kanyang flock. What does it tell us? That while Jacob is going through the trials and pain, the sweat and the labor, which is real, the blessing of God is still upon him. Di ba ang blessing ni Abraham sa kanya? His future will be provided. And dito sa istorya, nung kinausap niya yung kanyang biyanan upang siya ay bayaran para naman doon sa kanyang probisyon, sa kanyang pamilya, nagkaroon sila ng pag-uusap na lahat na may guhit, may batik, at may spot, ang kanyang magiging sweldo. Pero dito, muli, dinaya na naman siya ng kanyang biyanan. Sapagkat nung magkasundo sila ng ganon, kasi doon sa paraan na yon, hindi magme-mix up yung nila, yung kanilang flocks, kasi pag may batik, may spot o may guhit, kay Jacob yun, so hindi mami-mix up. Yung ginawa nitong kanyang biyanan, nung magkaroon sila ng kasunduan na ganon, kinuha niya lahat yung may batik, may guhit, at may spot. At inihiwalay, pinalagaan doon sa kanyang mga anak, at sa malayo, na may distansya na 3 days travel. So itong si Jacob, he has to start to nothing.
he did his best to outdo or to win against his brother na siya yung makakuha ng kayamanan ng kanilang ama. Here he is, starting from nada. Zero. Pero nakita nyo, mababasa natin, in the matter of 6 years, ay lalago ang kanyang mga ari-arian. Because on the same day na nagkasundo sila, itong si Jacob ay nag-start ng breeding program upang lahat ng ipanganganak ng hayop ay may guhit, may batik, at may spot. We don't know how it happened. Ito yung lihi. Para pag naglilihi, may ganon, may ginawa siya. Pero we know what it is, right? What is the secret? God never forgot his promise to Jacob. He has to work for it because he has to learn to depend on God. And yet, in the end, anong sabi? And so he produced special flock for himself. So the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, maid servants, and manservants, camels, and asses. Wow. Sabi ng yung blessing sa kanya, siya ay ipoprovide sa lahat. Nangyari. Nangyari. The Lord promise is true. Hindi sa paraan niya, kundi sa paraan ng ating Diyos. At yan ay tinuturo sa atin ngayon. Siguro, nakakaramdam tayo minsan ng pagod, ng bigat, dahil sa dami ng problema na ating dinadala. Kinakapos. Palaging may pangangailangan. At minsan nakikita natin yung ating kaibigan, kapitbahay, wala silang Kristo sa buhay nila. They live on their own. And yet they seems well provided in everything. At minsan, maaaring nadi-discourage tayo. At sinasabi natin, Lord, ganito ba talaga? And yet here is the story of Jacob. Just like us, he was chosen. At nakita natin, sa kabanalan ng Diyos, nandoon ang kanyang hustisya. Maaaring dumanas tayo ng kabigatan, pero yan kailanman ay hindi magiging hadlang upang tayo kanyang biyayaan. But where is Christ in all of this? Nasaan si Kristo? Dito. Doon sa John chapter 1, verse 51, nung si Nathanael ay tinawag ng ating Panginoon. At sinabi niya kung nasaan siya,
ay naibulalas ni Nathanael na siya na nga ang anak ng Diyos. But dahil siya ay manghang-manghap sapagkat nalaman ng ating Panginoong Hesus kung saan siya naroroon at saan siya nanggaling. Pero the Lord Jesus tell him that he will see greater things. Greater things. He tells Nathanael, truly, truly I say to you, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Na ito yung allusion doon sa panaginip ni Jacob, doon sa Bethel, na may hagdan na ang itaas ay nasa langit at ang ibaba ay nasa lupa. At nangusap ang Diyos sa kanya. We can easily, dito maliwanag na ang ating Panginoong Jesus mismo allude to the story that He is saying that He Himself correspond to the way sa ating Diyos. We can easily use that upang ipakita na itong istorya na ito ay hindi lamang istorya upang ni Jacob, kundi ito ay istorya din ng ating Panginoon. Pero what I want to highlight dito sa istorya na ito ay yung pangako na ginawa ng Diyos kay Jacob nang sinabi niya sa kanya na I will never leave you nor and forsake you. Sapagkat ang pangakong yan ay pangako pa rin sa atin ng ating Diyos. Our Lord Jesus Christ is God Emmanuel. God with us. So that, ang sabi niya, even doon sa Great Commission, di ba? Go therefore, make disciples, teaching them to observe all things, and behold, I am with you always. Jacob is obsessed with being number one. So he swindled his own brother and deceived his own father. He was chosen by God. But he suffered the consequences of sin. God will not spare you and me because He's just God. He demands us to live a life pleasing to Him. God cannot be mocked. He knows our heart. But if you see somebody living well without Christ, they are not the people to be envious. Hindi sila dapat kainggitan. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin ay tutuparin niya. Maaring dumanas tayo muna ng hirap dahil sa ating mga kalokohan. Pero kung tayo ay palaging magtitiwala sa ating Panginoon at patuloy na susunod, nandoon ang pangako niya na tayo hindi niya iiwanan at palagi niya tayong iingatan at kaya niyang tugunan ang ating mga pangangailangan.
And here is the allusion of our Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. That stairway that leads to heaven is our God. Na kung ikaw ay naririto at nakikinig, yan ay nakataon ay binibigay sa iyo na ikaw man ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Napakabuti at napakabiyaya ng ating Diyos. Palagi tayong kulang. Palagi tayo nagkakamali. And yet, He is always with us. Remember that. Never ever forget that. Let us pray. O aming Diyos, salamat sa katotohanan na ikaw nga ang aming mapagpalang Diyos na puspos ng biyaya na hindi nang iiwan sa amin. Bagamat kami ay palaging nagkukulang at hindi nakalalakad ng tama. O Panginoon, kaawaan mo po kami. At dalangin ko, Panginoon, ng mga kaluluwang naririto na wala pa sa iyo. Sila man, Panginoon, ay kaawaan mo at bigyan po ng iyong biyaya na sila man ay makasumpong ng iyong pangako. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.